Mga pasapalaisdaan gamit ang aming mga kamay. So without further ado mga sipit, banatan na natin agad to. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung proseso kung paano namin ito ginagawa. Dito lang yan sa aming lugar, which is Masantol, Pampanga, one of the seafoods capital of the Philippines. Before we proceed and discuss more, ito nga po pala yung makina or yung bangka na ginagamit namin sa pagkapatayo ng palaisdaan dito sa aming lugar. We called it bomba. Fast forward na tayo mga sipit. Ito na yung actual na proseso sa pandadakma ng mga isda na malilikot. Yan, gumagalaw-galaw pa. Yan, no? Grabe naman yan mga kasipit. Yan, no? Kailangan po sa pangangapa ng mga seafoods, mga isda sa palaisdaan, dapat ay mabilis ang iyong reaction time. At the same time, mabilis din ang iyong kamay. Kasi kung mabagal yung kamay mo, definitely, meron kang makukuha kaso kaunti lang. Pero unlike kapag mabilis yung kamay mo, mas marami kang makukuha kasi gumagalaw po. At the same time, madudulas po yung mga seafoods natin dito kasi balot po sila ng lupa. Tsaka naka-expose din sa tubig kaya madulas po talaga yan. Gumagalaw-galaw pa yan mga idol. Kasi buhay pa po. Fresh na fresh from the pan. Yan po. Nilalagay po nila sa mga tabungaw. Yan. Sa lambat at sa mga sako for a while. At ayan, dami rin mga ibon dito, mga sipit coming from Bataan if I'm not mistaken. Ayan po, sa kabilang banda naman, mga hipon, yung mga nahuhuli nila. Ayan po si Direct Bobot. O si Bobot. Nanghuhuli ng hipo, banami. Dinadampo na lang po sa gilid dahil sumadsad na sa pangpang. Mga banami po kasi mahina po yung buhay niyan. Unlike sa sugpo, makakasurvive siya sa kahit na malabo yung tubig sa palaisdaan. Pero yung banami, kapag nalabuan na ng ganyan yung kulay black na or brown, ay sigurado magigilid na lang yan. Easy to get na lang. By the way, just to set the proper expectation mga sipit, pinatayo po ang palaisdaan na to na more than 12 to 14 hours kasi kahapon pa po ito pinapatuyo ng hapon. I'm not mistaken, around alas 2 or alas 3 po yata. Nag-umpisa na po sila na mag-drain ng palaisdaan. Medyo matagal-tagal kasi malaki po yung palaisdaan na to. More than mga 4.5 hectares total na sukat ng palaisdaan na to. Kaya matagal-tagal po yung proseso sa pagpapatuyo. At ayan naman po yung mga tinatawag nilang manguryente. Meron silang dalang kuryente. At syempre para magkakuryente may baterya po yun. Kaya tinawag silang manguryente. Meron din silang dalang lambat. Personal po yan. At diretso na agad yung mga nahuli nila. Transfer na po agad sa kanilang mga lambat. Para less hassle at mas mabilis yung proseso sa pangangapa sa palaisdaan. At ayan na. Yung mga nakasako, yan po yung mga nahuli na mga kalakal. At ilalagay na po yan maya-maya sa bangka. At ayun naman po yung tabungaw. Nililikas na po yan mga kasipit. Dadalhin na po sa bangka para malagyan po ng yelo maya-maya dahil ayaw po nating masira yung quality at quantity ng ating mga kalakal. Para kaya ahead of time, meron po mga nang hahakot para dalhin po sa kubo. At after dalhin sa kubo, pipiliin. Separate yung sugpo, separate yung isda, separate yung alimango. After that, lalagyan ng yelo para ma-preserve. At after nun, dadalhin na po yan sa market. At yung start po ng benta sa market ay alas 5 ng hapon. To be specific, if I'm not mistaken, mga kasipit. Ayan. Dami na lang nakuha. Oh, grabe naman yan, mga insan. Sobra na yan. Sobra na nila galing mga insan talaga. Ayan. Nililikas na yung galing sa lambat para mapuno at mabanlawan nila maya-maya. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga nangangapa sa palaisdaan. Ayan. And if you have any questions about sa process ng pangangapa namin dito, mga sipit din, please comment down below so that I can provide answers to your questions or to your queries. Thank you so much.
po additional po sa mga nahuli nila. Yan oh, grabe, puno. Puno yung lalagyan. Halos umapaw na. Grabe naman yan. At after that, diretso na po yan doon. Dadalhin nila. At babanlawin maya-maya. Makikita po natin yan mga kasipit. So this kind of job is not easy. Ayan. Po yung sinasabi ko kanina. Ayan oh. After dalhin sa kabilang palaisdaan, babalawin para malinis at magandang piliin. Maya-maya. Kasi ibubuhos pa po yan sa pamilihan mamaya at tapos si-separate na po agad doon. Separate yung alimasag, separate yung isda, separate yung sugpo at saka ipon. Para pagka nagbenta na po sila, dara-diretso na. Less hassle kumbaga. Ayan, isasakay na sa bangka. Maya-maya lang mga sipit. Grabe. Isang cooler agad. Isang hakot. Wala na po. Wala na. Ayan na mga idol, yung sinasabi ko kanina na po yung mga biya, alimasag yan, no? As you can see, separated na yung mga lalagyan nila para hindi na mahirap at hindi magsama-sama kasi iba po yung presyo niyan saka iba yung lalagyan, kaya sineseparate na po agad namin dito para less hassle din pagdating ng market. Nilalagyan ng yellow preserve at hindi siya masira kasi mamaya pa po ibebenta yan mga kasipit. Naman si Direct Bobot, nandiyan na naman no. Direct Bobot always present. Yung mga alimasag, grabe, gumagalaw-galaw pa. Yan po mga sipit, babanlawin na sa ilog yung mga alimasag sagsag. Then after that, lalagay ulit yan sa cooler. Grabe, daming maliliit na crabs oh. Yung mga maliliit na crabs na yan, babalik po yan sa palaisdaan para lumaki po sila. At ma-harvest din after 1 to 2 months. Ayan, maliliit pa lang. Tinatawag namin yung singgelan pa lang yan mga idol. Kailangan pa nilang magpalaki, magpataba para kumita po yung may-ari ng palaisdaan. By the way, hindi nga po pala nanganak yung mga crabs, mga sugpo dito sa aming lure kasi hindi po ito yung kanilang habitat at hindi po sila accurate dito para magparami. Pero kung nakakapagparami lang, grabe, sobrang goods na goods po yan sa fight namin. Pero hala, hindi sila nakakapagparami. Ayan, grabe. Magalaw-galaw po sa mga gusto pong bumili. BM is the key. And once again mga CP, thank you so much for watching. And if you have more questions about this video, please comment down below. Thank you so much and bye-bye for now. Bye-bye.